Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jean. Taong 2010, Mandurriao, Iloilo. Ang kwentong ito ay hindi naman kakaiba tulad ng mga storyang naibahagi na rin sa channel mo. Kagaya ng iba, ang nangyaring ito ay hindi din namin makakalimutan ng aking buong pamilya. Doon ko napatunayan na basta malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, ay hindi ka niya pababayaan. Ako at ang buong pamilya ko ay isa sa mga solidong tagapakinig mo. At sana sa pagbasa mo ng storyang ibabahagi ko sa iyo, ay nasa mabuti kang kalagayan, pati na rin ang mga masugid mong tagapakinig. Gagayahin ko lang ang flow mo, Pinuno. Nangyari ito sa Mandurriao. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay at nag-iisang babae. 2 taong gulang pa lamang ang anak ko noong mga panahong ito. Sa bahay ako ng aking mga magulang tumira. Magmula noong nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ng ama ng aking anak. Itong anak kong si John ay mga ilang araw na itong paiyak-iyak. Yung tipong umiiyak sa gabi tapos ayaw matulog. Kaya talagang pinagtsatsagaan ko na mapatulog ko ito. Sa totoo lang, Pinuno, naniniwala kami na meron talagang mga kababalaghan sa mundo. Noong mga panahong panay iyak ng ilang araw ang aking anak, ay hindi ko naman pinagdudahang inaswang yon o ano paman. Sa kadahilanang, ganyan talaga ang mga bata paminsan-minsan. Hanggang isang gabi, habang nanonood kami ng aking mga kapatid, ay biglang umiyak ang aking anak na natutulog sa duyan. Magbabandang 7:00 na noon, Pinuno, sa aking pagkakatanda. Ang duyan niya pala ay nakasabit malapit sa akin para habang kami ay nanonood, maduduyan-duyan ko siya. Yung iyak ng anak ko noon ay parang tipikal lang na iyak ng bata. Yung parang naistorbo lang sa pagtulog. Kaya ang ginawa ko ay inugoy ko ito nang sa ganon ay makabalik na yon sa pagkakatulog. Ilang minutong pagtulog ng anak ko ay bigla na naman itong umiyak. Inugoy ko ulit pero hindi ko na yon napatigil. Gawa ng parang hindi na mapakali ang aking anak nung mga oras na yon. Nakatingin lang ito sa bubong ng aming bahay habang patuloy ang pag-iyak nito. Sa sobrang iyak ng anak ko noon ay para siyang sinasaktan kung aking titingnan. Kaya nung narinig yun ni Mama, ay agad itong nagwika ng, "Kunin mo na yan sa duyan, baka ayaw nang matulog." Nang marinig ko yun ay agad ko namang kinuha ang aking anak at kinarga. Pero kalahating oras mahigit na ang lumipas, ay iyak pa rin ito ng iyak. Ayaw na talaga tumahan ng anak kong yon at patuloy lang ito sa pagtitig sa bubong ng bahay na para bang meron itong nasisipat na hindi namin nakikita. Matapos yan ay nagwika ang aking kapatid na nasa tabi ko ng, "Akin na nga yan, tol. Baka mapatahan ko." Sabay kuha ng anak ko habang hinihele. Halos sobrang 1 oras na ang lumipas pero hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang anak ko. Nung mga oras na yon ay parang hindi na talaga maganda ang aura ng paligid. Para na akong nangingilabot noon dahil sa ramdam ko rin ang kakaiba sa paligid. Hindi ko na lamang yon pinansin, gawa ng baka kung ano-ano lang ang pumapasok sa aking isipan nung mga oras na yon. Kung iisipin, Pinuno, mga 8:00 pa lamang nung mga oras na yon. Naririnig pa nga namin noon na nag-uusap pa ang mga kapitbahay namin sa may balon
di kalayuan sa aming bahay. Kawayan lang ang pagitan ng balon na yon, Pinuno, mula sa aming tahanan, kaya napaka-imposible talagang may aswang nung mga oras na yon. Lalo pat maraming tao pa ang dumaraan di kalayuan sa aming bahay. Matapos yan ay kinuha ko ulit ang aking anak sa kapatid ko at pinilit ko yon patahanin. Habang pinapatahan ko ang aking anak, ay nagwika ang aming bunso ng, "Di ba sa palabas ng GMA na wag kukurap? Pag magsasaboy ka daw ng asin di makakalapit yung aswang? O kaya makikita mo to?" Nagsasalita siya niyan habang papunta ng kusina. Napangiti lang naman kami ng isa kong kapatid at sabay sabi ng, "Wow! So, wag kukurap talaga ha?" Habang pilit ko pa ring pinapatahan ng anak ko, ay bigla kaming nakarinig ng parang ulan ng buhangin sa bubong ng bahay namin. Nagkatinginan kami ng isa kong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Boy Boy. Kaya pala kami nakarinig ng malaulan na bubong, Pinuno, ay nagsaboy pala ng sangkatutak na asin si Rom sa bubong at pinto ng bahay. Sabay wika ng, "O sige, tingnan natin kung may lalabas na aswang." Matapos niyang makapagsaboy, ay dumiretso na ito sa lumang tiyanggi namin na may katre. Dagdag ko lang, Pinuno, ang lumang tiyanggi namin na ito ay katapat lang ng pintuan ng sala namin. Hindi ito kalakihan. Siguro mga isang dipa ang lawak nito at mga isa't kalahating dipa din ang haba. Dahil di na ito ginagamit, ay nilagyan na lang ito ni Papa ng katre na gawa sa kahoy para pwedeng makapagpahinga kami dito. Wala na rin yung pintuan. Kaya paghihiga ka dito, ay makikita mo ang bubong namin sa parte ng sala. Kasi medyo mababa ang parte ng bubong roon. Balik tayo sa kwento. Nakangiti pa kami ni Boy Boy matapos marinig yun. Bumalik na ako sa pagkakaupo kasi medyo napagod na rin ako sa kakakarga ng anak ko. Si Boy Boy naman ay dumiretso na sa loob ng kwarto niya. Wala pang isang minutong pagkakaupo ko, ay biglang sumigaw si Rom papasok sa loob ng bahay. Tumabi yun sa akin at sabay wika ng, "Tol, may tao. May multo. May aswang sa bubong." Takot na takot yung nakatingin sa pinto, Pinuno. Ayon kay Rom, na ang nakita niya ay isang taong nakatalungko. Maitim na maitim. Mapupula ang mga mata. Mahaba ang buhok na buhaghag. Habang nakatingin sa kanya na para bang may masamang gagawin ito. Matapos nitong makapagsalaysay ng kanyang nakita, ay agad ko namang hinawakan ng mahigpit ang aking anak. Sabay tanong sa kanya ng, "Sino? Asan? Ano? Anong nakita mo?" Tinitigan ko lang ang pinto, habang pilit tinatatagan ang aking sarili nung mga oras na yon. Ang kabog ng dibdib ko ay halos marinig na ng katabi ko dahil sa sobrang lakas. Pero kahit gano'n na ang aking pakiramdam, ay hindi ko pa rin inaalis sa pinto ng aming bahay ang aking paningin. Sa isip ko kasi, Pinuno, kung may papasok talaga doon, ay ibibigay ko ang aking anak sa aking kapatid at ako na ang lalaban sa kung anumang nilalang ang maaaring lumitaw doon. Kahit kasi wala akong nakikita noon, Pinuno, ay ramdam ko ang paglaki ng ulo ko na sinasabayan pa ng pagluha ng mga mata ko. "Diyos ko, tulungan niyo kami." Wika ko sa aking sarili. Walang ano-ano, Pinuno,
ay narinig ko ang isa kong kapatid na tumatakbo na rin sa pinto habang sumisigaw. Sino ang aswang? Si Elso? Sigaw ni Boyboy. Di na sana kasama si Elso, Pinuno. Kaso itong si Elso ay kilalang siga sa amin. Kaya ang akala ni Boyboy ay siya yung napagkamalang papasok sa aming bahay noong narinig niyang sumisigaw ang bunso namin. Nasa kusina pala si Boyboy nang sumigaw ang bunso naming kapatid. Matapos nitong marinig ang sigaw ni Boyboy, ay dali-dali nitong kinuha ang itak na nasa kusina at mabilisang tumakbo papunta sa amin. Pinuno, sa kauna-unahang pagkakataon ng tanang buhay ko, ay doon ko pa lamang nakita si Boyboy na naging estatwa nang malapit na ito sa pinto. Parang bumagal ang galaw niya at bigla na lamang itong hindi makagalaw. Pero hawak-hawak niya pa din ang kanyang itak na iniangat. Sa harapan pa namin ni Rom, Pinuno, naganap ang pangyayaring yon. Mahigit 5 segundo din ang pagitan bago tuluyang nakagalaw itong aming kapatid. Matapos kong masilayan yon ay agad naman akong tumayo. Dali-dali kong pinuntahan si Boyboy dahil nakita ko yung di makagalaw tapos namamawis pa at hindi na makapagsalita. Nung akmang lalapitan ko sana siya ay biglang nabaling naman ang atensyon ko sa anak kong umiiyak. Bantayan niyo ang pinto! Baka pumasok siya! Baka pumasok siya! Sigaw ng bunso namin. Walang ano-ano ay bigla naming narinig si Mama na merong hawak-hawak na walis. Iwinasiwas niya ito palabas ng kwarto hanggang makarating yon ng sala. Sa ngalan ng Panginoon, umalis ka dito! Lumayas ka, demonyo ka! Sa ngalan ng Diyos! Sigaw ng aming ina. Nagising na kasi ng mga oras na yon ang aming natutulog na ina dahil sa ingay namin sa sala. Ayon sa nanay namin, na pagkarinig niya ng mga komosyon ay bigla niya na lamang naramdaman ang matinding kilabot at nakakatakot na aura. Kaya ang ginawa niya ay hinablot niya ang walis na kanyang nakita paglabas niya ng kanyang kwarto. Matapos sumigaw si Mama ng pangalan ng Panginoon, ay bigla na lamang nakagalaw si Boyboy na hawak pa rin ang itak. Dahil sa ginawa na yon ng aming ina, ay para bang nawala ang masamang aura na aming nararamdaman nung mga panahong yon. Ang nakakapagtaka, Pinuno, ay kahit anong lakas na ng sigaw namin sa bahay, ay wala ni isang nagtangkang tulungan kami o lapitan man lang upang makiusyoso. Akala namin tapos na ang mga kaganapan nung mga oras na yon. Nung kumalma na kaming lahat, ay hindi pa rin mapakali si Rom, kaya ang ginawa nito ay lumabas ng bahay upang makasigurong wala na ang nilalang na kanyang nakita nung mga oras na yon. Agad itong tumakbo papalabas ng bakod namin upang mas maigi nitong makita ang pangkalahatang bubong ng aming tirahan. Agad yung tumingala para tingnan kung meron pa bang nilalang na nasa bubungan. Akala niya wala na. Pero nagkamali siya dahil naroroon pa rin ang nilalang na yon kung saan niya ito nakita. Akmang sisigaw na sana ulit siya nang bigla namang dumaan ang 2 babaeng kilala namin na nakatira lang sa dulo ng kalye. Matapos yan ay nagtanong ito sa kanya ng, "Huy! Anong tinitingnan mo dyan?" Hindi na nakasagot si Rom dahil tumingala rin ang mga yon kung saan siya nakatingin. Doon ay nakita din nila ang nilalang na nakita ni Rom. Matapos yan ay agad kumaripas ng takbo ang 2 babae
sa direksyon ng kanilang bahay habang sumisigaw ng, "Tulong! May aswang! May aswang!" Yun ding oras na yon ay nagkataon namang nakatambay sa labas ng bahay ang aming kapitbahay na si Tito Ray. Nakaupo lang yon sa gilid ng gate habang naninigarilyo. Nang marinig nito ang sigaw ng dalawa, ay agad naman siyang lumabas ng gate. Sinundan niya ang dalawang babae sa bahay ng mga ito at tinanong kung ano nga ba ang pinagkakaguluhan ng mga yon. "Anong problema? Akala ko nagtatawanan lang kayo eh." Wika ni Tito Ray. Yung mga oras na yun pala, Pinuno, ay wala ni isang kapitbahay namin ang nakarinig dahil parang sinabulag kami ng aswang at nagkataon lang na lumabas ang kapatid ko na merong napadaang di nasakop ng pansabulag ng isang aswang. Matapos niya kaming tanungin ay agad namang sumagot si Mama ng, "Naray, may di mabuting nangyayari sa bahay namin." Ang ginawa ni Tito Ray noong mga panahong yon ay kinuha niya ang itak na nasa kamay ng isa kong kapatid. At sa di malamang dahilan ay merong nag-udyok sa kanya na pumasok sa kwarto nila Mama. Habang ang mga kapatid ko at si Mama ay piniling umupo na muna sa sala. Sumunod na ako kay Tito Ray, Pinuno, habang karga-karga ang anak ko. Sa isip-isip ko, "In Jesus' name, lumayo ka." Pagpasok namin sa kwarto, ay bigla kaming napatingala ng sabay ni Tito Ray. Doon ay nakakita kami ng isang pusang kulay abo at itim na nakaupo sa pinakamataas na 2x2 ng aming bahay. Ang pusang yon ay may purong itim na mga mata, di tulad ng mga ordinaryong pusa. Nung inangat ni Tito Ray ang itak para takutin yon, ay biglang gumalaw ang pusang yon at umunat. Dahan-dahan itong bumaba hanggang sa bigla itong tumalon sa harang ng aming bintana. Maniwala kayo o hindi, naging parang anino ang pusang yon palabas ng harang ng bintana. Ang nakakapagtaka lang ay kung paano niya napagkasya ang sarili niya doon sa harang ng bintana. Screen kasi yon. Alam naman natin lahat, di ba? Kung gaano kaliit ang butas ng screen. Matapos nitong makalabas ng bintana, ay merong kaming narinig na mga boses ng dalawang lalaking papasok ng bahay. Yun pala, Pinuno, nagsumbong ang dalawang babaeng nakakita din ng aswang. Sinabi pala nila sa mga nakatatandang kapatid nila kung ano ang kanilang nasilayan. Ang isa ay may dalang itak, samantalang ang isa naman ay may dalang buntot ng pagi. "Malakas to. Parang may pumipigil sa amin habang papasok kami sa bahay ninyo," wika ni Bert. "Sa bubong nakita ni Rom," wika ni Mama. Sumagot din ako. Ang sabi ko, may pusa doon sa kwarto ni Mama. Biglang tumalon palabas ng tangkain itakin yon ni Tito Ray. Walang ano-ano ay inakyat nilang dalawa ang bubong ng aming bahay. Yung si Bert na may hawak ng buntot ng pagi ay iwinasiwas ito sa lahat ng parte ng bubong habang nagsasalita ng, "Tapang mo ha! Kahit maraming tao ay talaga nambubulabog ka pa!" Matapos yan ay merong dumating na mga nag-iinuman sa labas. Pumunta ang mga yon sa aming bahay upang tingnan kung ano nga ba ang nangyayari sa amin. Akala daw nila ay merong nag-aaway kasi nakita nila ang dalawang magkapatid na nasa bubong na merong hawak na itak at buntot ng pagi. Dagdag pa nila, Pinuno, na nung papasok pa lamang sila ng bahay ay parang merong pumipigil sa kanila. Tapos nakakaramdam sila ng kilabot habang papalapit sa aming tahanan.
Saksi ang mga tao sa amin, pinuno. Lalo na ang mga nasa kalye na talagang gabo ng aswang ang mga yon. Kasi wala silang nakikita pero talagang malakas at nakakapangilabot ang paligid ng aming bahay. Ang dalawang magkapatid na may dalang itak at buntot pagi ay nanatili pa rin doon sa bubong ng aming bahay. Para naman mabantayan muna nila ang anak ko, si Tito Ray, at ang iba pang pumunta sa bahay ay nasa sala. Nakaupo lamang ang mga yon habang nag-uusap. Sinabihan kami ni Mama na pagsapit ng umaga ay dadalhin namin sa albularyo ang anak ko para matingnan. Mga 1 oras pa ang lumipas at dumating na si Papa galing sa trabaho. Kaya naman nagpasya na ang mga kalalakihan na umuwi na. Nagpasya na ang mga ito dahil ramdam din nila na humupa na ang takot at bigat ng oras sa paligid ng aming tahanan. Bago umalis si Bert, ay binigay niya sa amin ang buntot pagi niyang hawak para kung babalik man ang mga nilalang na yon, ay meron na kaming pamproteksyon dito. Lubos naman naming ipinagpasalamat yon kay Bert. Lahat kami ay nagpapasalamat na rin sa lahat ng pumunta upang tingnan ang kalagayan namin. Salamat sa Diyos at nakatulog kami ng matiwasay nung gabing yon. Pero syempre, pinuno, may pangamba pa rin sa aming sarili sa mga bagay na maaaring mangyari. Kinaumagahan, tumungo kami ni Mama kasama ang aking anak sa isang kilalang manggagamot. Ang manggagamot na yun, pinuno, ay siya ring takbuhan ng aking ina pag merong mga pangyayaring hindi kaaya-aya sa aming tahanan. Napagaling na din ito ang bunsong kapatid ko noong nagkaroon ito ng klase ng sakit na hindi kayang gamutin ng ospital dahil sa inaswang ang kapatid kong yun. At alam ko, sa lahat ng taga-Haro Iloilo dyan, ay hindi lang maging sa Haro kundi sa iba pang parte din ng Iloilo, ay alam kong kilala nila Sinang Konseho o Sinang Konseng. Alam mo, pinuno, nung inilarawan mo si Mamang, parang magkaparehas silang dalawa sa pisikal na itsura. Balik tayo sa kwento. Pagpasok pa lang namin ay naging bungad na sa amin ni Nang Konseng na, "Bakit ngayon nyo lang yan dito dinala? Hinintay nyo pang lumala." seryoso itong magsalita, pinuno. Yung tipong kalmado lang yung boses pero may utos siya kung magsalita. Nagkatinginan kami ni Mama. Kasi kung iisipin, sino ang mag-aakalang malala na pala ang sitwasyon ng anak ko? Kasi simpleng iyak lang naman ng ilang araw at wala namang kaming nakitang kakaiba. Di ka talaga magdududa na may hindi na pala magandang nangyayari sa anak kong yun. Matapos nitong makapagsalita, ay pinaupo na kami at agad naman itong kumuha ng luya at kinuha niya si Jan. Pinaupo sa hita niya yung anak ko habang merong inuusal sa mahinang boses. Nag-uusal siya doon sa luyang hawak niya. Matapos yan ay inihip-ihipan niya sa ulo ang anak ko sa may bandang puyo. "Matagal nang inuunti-unti ang apo mo." Wika nito habang merong inuusal. "Gabo na ng mga ito. At di lang sila isa. Marami sila. Taga dyan sa inyo. Mga bagong salta. Huwag niyong tulugan ng 3 gabi ito. Lagyan niyo ng makabuhay ang lahat ng pwedeng madaanan sa loob ng bahay ninyo. Pinto, bintana, at lahat-lahat." Dagdag pa nito. Habang hawak-hawak ang luya na ginamit niya kanina, ay nagwika ulit ito ng, "Bukas, Biyernes,
3:00 ng hapon ay gumawa kayo ng proteksyon para sa kanya. Sabay tingin kay John. Tumahi ka ng parisukat na para bang bulsa na maliit. Gamitin mo ay pulang tela na pwedeng isilid ang 1 pulgadang pinutol na makabuhay, luya at saway. Dagdag pa nito. Anong klaseng saway nang? Tanong ng aking ina. Yung 5 na may butas sa gitna ay pwedeng-pwede na. Tapos wag alisin sa katawan niya. At kapag natuyo na ang makabuhay at luya, ay palitan lang pero gawin ito sa kaparehong araw ng Biyernes, 3:00 din ng hapon. Sagot naman ng albularyo. Dagdag ko lang, pinuno. Nung nadiskubre ko ang channel mo at narinig ko ang mga kwento ng mga antingero na nagdadasal sa mga piling oras, ay doon namin naintindihan kung bakit may oras at araw na ibinigay sinang Konseng para gawin ang habak na ito. Balik tayo sa kwento. Matapos yan ay meron itong ibinulong sa luya at agaran na niyang inilagay sa bulsa ng anak ko. Huwag na huwag mong tatanggalin ang luya na ito hanggat hindi magawa yung pinapagawa ko sa inyo. Ipalit nyo agad-agad yun sa luya na yan. Itapon sa labas ng bahay ang luyang ito habang nagdadasal. Habang ikinakabit mo rin ang habak, ay manalangin ka din ng taimtim. Pagpapaalala ni Nang Konseng. Nanindig ang balahibo ko nun, pinuno. Pagkatapos niyang sabihin yun, ramdam na ramdam ko doon ang presensya ng Panginoon. Umuwi na kayo. Ngayon na. Wika pa ni Nang Konseng. Kaya ang ginawa namin ay agaran na din kaming nagpasalamat sa kanya. At habang papalabas kami ng bahay, ay nagpahabol pa ito ng, babalik ang mga yan. Magdasal lang ng taimtim at sundin lang ang lahat ng habilin ko. Matatalo natin sila. Sabay ngiti at tumalikod papasok ng kanyang bahay. Pagdating namin ng bahay, ay agad-agad naman naghanap ng makabuhay si Boyboy. Nakatira yon sa tito namin na hindi naman kalayuan ang bahay nila. Matapos yan ay dali-dali nitong inilagay ang lahat ng makabuhay sa bawat parte ng bahay na maaaring gawing lagusan ng kahit anong nilalang. Kinagabihan, lahat kaming magpapamilya ay doon na sa sala pumuesto. Sa gitna namin ang anak ko at kami naman ay nakapalibot sa kanya. Nagdasal din kami bago pumuesto. Ang dasal namin noon, pinuno, ay hindi yung tipikal na panalangin. Naway gabayan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kaming maitaboy ang mga masasamang nilalang na gumagambala sa amin. Diyos lang ang pinakamakapangyarihan. Diyos ang lumikha ng lahat-lahat. Diyos ang tagapagligtas. Di niya tayo pababayaan. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Matapos naming makapagpanalangin, ay nag-usap-usap kaming 5. Magbabandang 8:00 na yon dahil naroon na si Papa. Ang napagkasunduan namin ay ako at si Mama ang unang matutulog, habang ang 2 kapatid ko at ang aking ama muna ang mananatiling gising hanggat kaya nila. Kumbaga, pasalit-salit kami ng pagbabantay sa aking anak. Kaya naman nanood muna sila ng telebisyon upang hindi dalawin kaagad ng antok. Ilang oras lang ang lumipas, ay biglang naalimpungatan si Mama gawa ng parang merong yumuyugyug sa kanya. Paggising niya, ay doon niya nakitang tulog na din ang lahat. Matapos yan ay napatingin siya sa oras at doon niya nakitang 11:00 pa lang ng gabi. Ay!
Ginatupay ta ka sa patya! Bangon ka mo, di kay mag-aapita! Mura yon, Pinuno. Di ko natatranslate. Ang tupay, Pinuno, ay yung parang nakatulog ka nang di mo namamalayan, tapos parang pagod na pagod ka. Napabalikwas kaming lahat at agad din namang uminit si Papa ng tubig. Magtitimpla ng kape. Habang nagkakape kami sa kalagitnaan ng gabi, ay parang tinutupay na naman kaming lahat. Naaamoy na rin namin ang tangaw na palatandaang merong nilalang na nasa paligid. Malapit nang maghating gabi kaya masyado ng tahimik. Kaya naman ang ginawa ni Papa ay inutusan niya ang isa kong kapatid na kunin ang 2 itak sa kusina at ang buntot paging ibinigay sa amin ni Berto. Boy, akin yung itak at yung buntot pagi. Akit tayo sa bubong. Wika ng aming ama. Agad namang binigay ni Boy Boy ang isang itak kay Papa. Tapos nagwika ito ng, Pa, ako nahahawak sa buntot pagi. Sabi din ni Mama na, Rom, kumuha ka ng kutsilyo. Tag-isa tayo ng ate mo. Dali-dali namang kinuha ng bunso namin at binigyan kami ni Mama ng tig-isang kutsilyo. Umupo kaming 3 sa tabi ng anak ko. Awa naman ng Diyos, ay mahimbing ang tulog ni Jan nung mga panahong yon. Nung akmang bubuksan pa lamang ni Papa ang pintuan sa sala kung saan kami nakapwesto, ay may narinig kaming isang mahinang ik-ik. Napakahina nito, na para bang binulong lang yon sa aming mga tenga. Natakot ako noon, Pinuno. Gawa ng talagang mararamdaman mo yung isang puwersang nasa labas ng aming tahanan. Pagbukas ni Papa ng pintuan, ay biglang merong malakas na hangin ang parang dumaan mismo sa harapan niya. Napaatras siya ng konti dahil sa pangyayaring yon. Kitang-kita namin kung paano nanayo ang buhok ni Papa sa batok. Diyos ko, tulungan mo kami. Alam namin na hindi mo kami pababayaan. Wika ni Mama habang hawak-hawak ang kutsilyo. Nananalangin na din ako nung mga oras na yon sa isip ko, Pinuno. Sabay kami ni Bunso na inilagay ang kamay sa paanan ng anak ko upang pakiramdaman ito. Ayon kay Boy Boy, nanlambot siya nung maramdaman niya ang hangin na yon. Kaso nanaiglang umano ang pananalig niya at ang lakas ng kanyang loob. Nang makalabas na sila Boy Boy ay agad nitong iwinasiwas ang buntot pagi sa lahat ng parte ng bahay. Si Papa naman ay tumingala sa bubungan upang tingnan ang naghuni kanina lang. Wala akong nakita, Boy! Doon tayo sa bubong para mas makita natin! Sigaw ng aking ama habang hawak-hawak ang hagda na gawa sa kawayan. Tigadlom! Tigadlom yan, Board! Sigaw ni Mama. Ang tigadlom ay sabulag sa Tagalog. Lahat ng mga Ilonggo, lalo na ang matatanda, ay alam ang salitang ito. Board pala ang tawag namin kay Papa minsan, Pinuno. Hehehe. Matapos yan ay sumunod na rin ang kapatid ko kay Papa doon sa may bubong ng aming bahay. Ayon kay Boy Boy, na noong nasa bubong na sila Papa ay parang merong puwersa na naroon pero hindi nila nakikita. Tapos naroon rin ang hampas ng pakpak na dumaan sa ulo nila. Tapos lumilipad din naman kaagad papalayo. Ang ginawa ni Papa at ng kapatid ko ay nagtalikuran sila upang mabantayan nila ang bawat isa. Matapos yan ay iwinasiwas lang nila ang kanilang itak at buntot pagi sa hangin. Ang nakakapagtaka, Pinuno, ay parang nasa uluhan lang nila yung nilalang,
Pero hindi sila nito kayang atakihin o yung saktan. Kasi yung pagaspas ng pakpak ay naririnig nila. Pero yung nilalang ay hindi nila nakikita. Parang may puwersa din na pumipigil sa nilalang na yon para saktan sila papa. Napaisip ako noon kung yun yung mga kasangga ni Nang Konseng ang tumutulong sa aking kapatid at ama. Ramdam mo kasi talaga na kahit takot kami ay merong puwersang tumutulong sa paligid namin. Lumipas ang ilang minuto at narinig na lang namin ang pagaspas ng pakpak papalayo ng bahay. Nanatili pa sina Papa at Boyboy doon hanggang 4:00 ng umaga. Doon na lang sila nagpahinga sa bubong nung mga oras na yon. Pagod man kami ng buong gabi na yon, ay masaya pa rin kami kasi kahit papaano ay napaalis namin ang nilalang na yon. Alam din naming babalik pa yon kasi 3 gabi ang sabi ni Nang Konseng sa amin. Nang umaga ding yon, ay nakapagpahangin kami kahit papaano dahil 1 buong gabi rin kaming hindi natulog. Pagdating ng 3:00 ng hapon, ay ginawa na ni Mama ang itinuro ni Nang Konseng. Tinahi ni Mama ang 1 pulang tela na korteng parisukat na may laman na 1 pulgadang makabuhay, luya at 1 singkong saway na may butas sa gitna. Agaran din itong ikinabit sa damit ni Jan. Pangalawang gabi, mas naging handa na kami, pinuno. 9:00 pa lamang ay pumwesto na sina Papa at Boyboy sa bubong na dala-dala ang itak at buntot ng page. Siyempre, sinasabayan din nila ang kanilang pagbabantay ng kape upang hindi dalawin ng antok. Kami ay ganun din. Sa sala ay napagitnaan ang anak ko, tapos nagkakape na rin kami ni Mama. Nang lumalim na ang gabi, ay narinig na naman namin ang pagaspas ng pakpak. Pero ang kakaiba ay hindi na yon makalapit sa bubong ng bahay namin, pinuno. Ang huni ng pakpak ay parang paikot-ikot na lang, pero medyo may kalayuan na yon sa aming bahay. Tapos hindi na ito tumangkapang lumipad malapit sa ulo ni Papa. Di nagtagal ay nawala na din ang mga pagaspas na aming naririnig. Nananalangin na lang kami doon sa sala habang naroon pa rin sa bubong sina Papa at Boyboy hanggang umaga. Tapos nung sumapit ang umaga ay nagpahinga naman kami. At sa pangatlong gabi ay ganoon pa rin ang nangyari. Umakyat muli sa bubong ang 2 at kami ay naroon pa rin sa sala. Awa naman ng mahal na Panginoon, pinuno, ay wala ng amoy ng tiyangaw, ekekel, o paspas ng mga pakpak. Wala na talaga, na parang walang nangyari noong pangatlong gabi namin. Naging matiwasay na ang lahat at di na muli kami ginambala ng mga masasamang nilalang. Naging tuloy-tuloy na ito hanggang sa lumaki na si Jan. Pero yung habak na tinuro sa amin ni Nang Konseng ay tinuloy-tuloy pa rin naming ginagawa hanggang naging 7 taong gulang na ang anak ko. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil hindi kami nito pinabayaan sa anumang sitwasyon. At syempre, kay Nang Konseng na tumulong sa amin. Magpahanggang sa ngayon ay wala nang pumupuntirya sa anak ko na masamang nilalang. Marami na siyang natulungan, pinuno. Alam yan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hanggang dito na lang, pinuno. Alam kong masyado nang mahaba to kasi pilit ko talagang ikinuwento ang bawat detalye ng pangyayari sa abot ng aking makakaya. Sana mabigyan mo ng pagkakataon na maibahagi ang kwento kong ito na nagbalot sa amin ng takot at kilabot nung minsan kaming nakaranas ng 3 gabi sa piling ng Gabunan.